Gaano nga ba katindi ang isang Blackheart? Bakit kailangan ito ni Jinwoo? Dahil sa episode na ito ay masasaksihan natin ang hindi matatawarang kapangyarihan ng ating bida dahil sa special effect ng Blackheart. Nakapasok na ang mga hunter sa Cartenon Temple at laking gulat nila na mayroong isang monster na kayang makipag-usap sa isang tao at kaagad nitong pinatay ang tatlong hunter dahil gagawin daw niyang offer ang mga tao sa nag-iisang king. Lumipat ang eksena sa memory ni Jinwoo. Biglang nag-appear ang dalawang gate sa harap ng Shadow Monarch, isang red gate at blue gate, at parang halo purple ata ang kalalabasan nito mga lords. Pagkatapos lumabas ang hindi mabilang na Demon Knight Soldier sa Blue Gate, habang sa Red Gate naman lumabas ang higanting White Fang Wolf kasama ang Demon Beast Monster. At makikita natin ang napaka-familiar na aura na kaharap ngayon ang Shadow Monarch na magsisilbing leader ng kalaban, kaya tiningnan ng Monarch of Shadow ang kalaban mata sa mata. Lumipat ang eksena sa Cartenon Temple at makikita nating pinapagaling ng mga healer ang mga sugatang hunter at si Choi Jong-in ang nagsisilbing leader sa laban na ito. Samantalang ang mga Colossal Knight ay unti-unti na ring nagje-generate upang kalabanin ang mga hunter. Sinabi ng Architect, bibigyan niya ng chance ang mga hunter na masaksihan ang kapanganakan ng king kung buhay pa ang mga ito pagkatapos ma-destroy ang lahat ng kanyang puppets. Napansin ni Choi Jong-in ang enormous power na nanggaling sa mata ng malaking statua, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kasama na mag-ingat. Naiwasan ng mga hunter ang laser beam habang si Choi Jong-in dali-daling lumipat ng posisyon para mag-counter-attack towards sa malaking statua at isang fire laser din ang pinakawalan ni Choi Jong-in sa mukha nito. Habang si Jinchul naghanda ng isang malakas na suntok at inatake niya direkta sa mukha mismo ng Colossal Knight. Ngunit nagulat si Jinchul dahil dumikit lang ang kanyang kamao na ikinagulat din ng kalaban niya dahil akala siguro nito mababasag na ang kanyang mukha. Nagkaroon ng malaking pagsabog ang mukha ng Colossal Knight dahil inatake ito ni Choi Jong-in at sinabi niyang mag-ingat ang lahat dahil ang mga ito ay mayroong high resistance sa physical attack. Ngunit nagulat siya dahil pati magic attack wala pa ring effect sa mga Colossal Knight, mataas pa rin ang resistance against magic spell. Napansin ng mga A-rank hunter na hindi tumatalab kahit anong klaseng atake sa kalaban nilang monster. Nainis si Choi Jong-in dahil parang nauubusan sila ng paraan para talunin ang kalaban. Kaya wala siyang ibang naisip na paraan kundi gigisingin si Jinwoo. Nagpakawala ng fireball magic si Choi Jong-in towards Jinwoo upang magising ito. Subalit nagawa itong mapigilan ng Architect, ginamit nito ang sariling braso para lang hindi tumama kay Jinwoo ang fireball magic. Nagalit ang Architect dahil kaagad nitong inatake si Choi Jong-in at sinabing sino daw ito para gisingin ng king sa pagkakatulog. Napatulala si Choi Jong-in, akala niya katapusan na niya, buti na lang kaagad nag-rescue si Jinchul kasama ang mga elite hunter ng Hunter Association. Sinabi ni Jinchul kay Cha Hae-en na sila na ang bahala sa monster na ito basta gisingin lang ni Cha Hae-en si Jinwoo kahit anong mangyari. Sobrang ganda talaga ng 6-Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Samantalang si Jinwoo nagulat sa kanyang nasaksihan, isang matinding laban sa pagitan ng Demon Soldier at Shadow Soldier. Ang mga Shadow Soldier ay patuloy lang nag-generate kahit ilang beses pa itong nawawasak na parang mayroon daw bottomless na mana ang Monarch of Shadow at na-realize ng ating bida kung siya ang nasa pwesto nito, kanina pa siya nauubusan ng mana. Nakita ni Jinwoo na pinapatay ng mga Demon Knight at Demon Magic Beast Monster ang mga Shadow Soldier na walang pagdadalawang isip. Kaya napagtanto ni Jinwoo kung ang laban na ito ay sa pagitan lamang ng mga monster at Silver Soldier, bakit nagkakaroon ng away sa pagitan ng parehong panig. Kaya na-realize ni Jinwoo na mayroong internal conflict na nangyari o di kaya ang Shadow Monarch ay hindi talaga lumalaban sa side ng mga monster. Tapos na ang laban at nagawang talunin ng Shadow Soldier ang mga Demon Soldier habang nakaupo ang leader ng kalaban at makikitang pagod na ito sa pakikipag one-on-one battle against Shadow Monarch. Nilapitan ng Monarch of Shadow ang kalaban at tinanong niya ito kung bakit nitong napili na traidorin siya. Sagot ng kanyang kalaban na wala siyang kwenta, hindi niya nagawang patayin ang Shadow Monarch.
Tinanong muli ng Shadow Monarch kung bakit siya nagawang traidorin nito. Ngunit tumawa lamang ito at nagsalita ng kakaibang lingwahe na siya lamang ang nakakaintindi. Ginamit ng Shadow Monarch ang Commander Authority upang palapitin ito sa kanya at hinawakan ang liig nito. Patuloy pa rin sa pagsasalita ang kalaban ng kakaibang lingwahe hanggang sa binawian ng Shadow Monarch ang buhay nito. Nakita ni Jinwoo ang mga mata ng kalaban at ito ay napaka-familiar sa kanya na parang nakita na niya ito noon. Kinuha ng Shadow Monarch ang maskara ng kalaban at nakita niyang ito pala ay si Baran, ang Demon King, at napansin ng ating bida ang kanyang vision ay nasa harap na ni Baran na parang siya mismo ang pumatay kay Baran. Nakita ni Jinwoo ang kanyang sarili as a Shadow Monarch at napansin niya ang kanyang puso kung saan nadagdagan ito ng isa pang itim na puso, and I guess ang puso mismo ng Shadow Monarch ay nasa katawan na ni Jinwoo. At nakita niyang tinitingnan siya ng mga Silver Soldier na parang kilala siya nito at ito rin ang hinihintay nila. Lumipat ang eksena sa Cartenon Temple. Nagkaroon ng matinding one-on-one na laban sa pagitan ni Cha Hae-in at ng Architect. Ginamit ni Cha Hae-in ng skills ang sword dance, kaya naging matindi ang kanilang bakbakan gamit ang espada, ngunit natamaan si Cha Hae-in sa balikat kaya napaatras ito sa laban. Tumawa ang Architect dahil hanggang dyan lang daw ang kakayahan ng mga tao laban sa kanya. Ngunit hindi naman siya na-disappoint sa mga tao dahil nasatisfy siya sa ipinakita nitong laban. Ang creation daw na idinisenyo niya ay kayang mag-respond sa kahit anong prediksyon na pwedeng mangyari, kaya hindi ito kayang wasakin ng mga tao. Biglang sumabog ang mukha ng Architect habang nagsasalita na ikinagulat niya, at kagagawan pala ito ni Choi Jong-in na wika nitong kailangan nilang gisingin si Jinwoo dahil wala nang ibang paraan pa. Mabilis na tumakbo si Cha Hae-in papunta kay Jinwoo. Hawak-hawak ang duguan niyang balikat. Habang mabilis namang nakahabol ang Architect at sinubukan nitong hawakan ng balikat, ngunit mabilis nakaiwas si Cha Hae-in. Bumagsak ang Architect na hindi nahahawakan si Cha Hae-in at namangha siya sa reflexes nito at sinabing hindi na masama. Napansin niya na mayroong shadow sa balikat ni Cha Hae-in at ang rule sa loob ng Cartenon Temple ay wala dapat lumabas kahit isang shadow soldier, at naisip niya na inilagay ito ng king sa katawan mismo ng babae. Tinanong ng Architect kung ano ang relationship niya kay Jinwoo. Sinabi ni Cha Hae-in sila ay mga kaibigan at kailangan nilang iligtas si Song Jinwoo. Sagot ng Architect, sigurado ka ba na magagawa yan ng king? Dahil dito, binigyan ng chance ng Architect ang mga tao na masaksihan ang isang glorious event dahil sa araw na ito, ang The Greatest Monarch ay bababa sa mundo ng mga tao kaya mamamatay daw silang lahat dito ngayon din. Ngunit wika ng ating bida, sinong may sabi? Nagulat ang Architect sa kanyang narinig at bigla siyang sinuntok ni Jinwoo at makikitang basag ang mukha nito at sinabi ng ating bida, anong ginawa mo sa katawan ko? Nagulat ang lahat sa pagbalik ni Jinwoo at nakahinga ng malalim si Choi Jong-in. Inapakan ni Jinwoo ang mukha nito at sinabi ng Architect, hindi daw naging king si Jinwoo. Ngunit bakit nandito pa rin ito instead na yung isa? Na-realize ng Architect na si Jinwoo pa rin ang kaharap niya kahit nagpo-possess na ito ng kapangyarihan ng Blackheart. Napansin din ng ating bida ang napaka-insane amount of mana nang na-obtain niya ang Blackheart dahil nagkaroon siya ng Blackheart effect, ang plus 100,000 mana, in total of 109,443 mana. Napansin rin ni Jinwoo ang Blackheart na nakuha niya ay hindi galing sa system ng Architect dahil hindi man lang nito natapatan ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Subalit ang data na ipinakita sa kanya ay wala man lang siyang nakuhang sagot sa kanyang mga katanungan. Tinanong ni Jinwoo patungkol sa sinabi nito kanina na hindi siya ang pumili kay Jinwoo, instead against siya sa ideyang ito. Ngunit ano ang insaktong gawin ng isang player at ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya? Na-realize ng Architect na parang tinraidor siya ng Monarch of Shadow at sinabi niya sa harap ni Jinwoo kung paano niya ito nagawa sa kanila. Kung akala daw ng Monarch of Shadow hindi siya hahabulin ng ibang Monarch ay nagkakamali daw ito. Lumabas sa mga dagger ni Jinwoo sa space at itinutok ito sa mukha ng Architect at sinabing sagutin mo ang tanong ko. Tumawa lamang ang Architect dahil napaka-unpredictable daw ni Jinwoo at ito ang dahilan kung bakit daw ito napili. Napansin ng lahat ng mga hunter na kusang gumagalaw ang lahat ng mga statua papunta sa kanila at sinabi nito na kapag papatayin daw siya ni Jinwoo, wala nang makakapigil sa kanyang puppet. Sagot ng ating bida, what if papatayin niya ang Architect pagkatapos wawasakin ang lahat ng mga puppet na nandito? Nagulat ang Architect sa sinabi ni Jinwoo. Siya daw ang Architect, ang creator ng system, at kung papatayin daw siya ni Jinwoo, masisira ang system at babalik daw si Jinwoo sa pagiging irang hunter.
Napangiti ang ating bida dahil naisip na niya ang bagay na yan noon pa. Ngunit alam niya na kahit mawala pa ang creator, hindi ibig sabihin ang system ay mawawala. Napadilat ang mata ng architect sa sinabi ni Jinwoo na parang na-checkmate siya sa moment na ito. Kaya dali-dali niyang sinubukang manual na i-disable ang system upang mawalan si Jinwoo ng kapangyarihan, ngunit hindi niya akalaing hindi na siya nakakapasok sa loob ng system para kontrolin ito. At na-realize niyang nilock ng Monarch of Shadow ang system upang hindi na ma-access ng creator ang system na ginawa niya. Sinabi ni Jinwoo sa architect na minsan na niyang naisip sa kanyang sarili, ginamit siya ng system kaya gagamitin din niya ito. At dagdag ng ating bida, maswerte daw siya dahil ang system na ginawa ng architect ay isang malaking malfunction. Nainsulto ang architect sa sinabi ni Jinwoo at sinabi niyang sino daw ito para pagsabihan ng ganyan ang kanyang creation. Ngunit huli na ang lahat dahil gamit ang 4 na dagger na inilabas ni Jinwoo, nagsagawa ito ng napakaraming slashes sa buong katawan ng architect na parang batong winasak ang mukha nito. Sinabi ng architect na gagawa daw siya ng propesiya. Kapag malalaman daw ito ng Pillar of Fire, isang hindi maiiwasang kamatayan ang darating kay Jinwoo. Sagot ng ating bida, hihintayin daw niya. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!